Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay ibinahagi ng isa sa ating mga tagapakinig. Ito po ay kwento ng kanyang tiyuhin. Ito po ay naganap sa lalawigan ng Zamboanga. Ito po ang kwento. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Toto. Taga Mindanao po talaga kami. At kami ay tubong Zamboanga. Maging ang aming mga kanununuan ay taga rito. At ayon sa kanila, ay may lahi po talaga kaming Kastila. Ngunit ang kwentong naganap ay nangyari nung nagdadalang tao ang aking kapatid. Isang hapon ay bigla na lamang humahangos ang aking pamangking babae patungo sa aming bahay. Manganganak na daw si ate. At ang aking bayaw ay hindi pa umuwi mula sa trabaho. Magkalapit lang naman ang aming bahay, kaya kaagad akong pumunta sa bahay nila ate. At kagaya nga ng sabi ng mga pamangkin ko, pagkadating ko dun ay naglilibor na si ate. Nag-hysterical na. Kung ano-ano na yung pinagsasabi. Kaya kaagad akong naghanap ng paltera o yung kumadrona na pwedeng magpaanak kay ate. Buti na lamang, ang isa sa mga kapitbahay namin ay manghihilot at nagpapaanak talaga. Ang bahay nito ay mga 3 kanto mula sa amin, kaya kagad ko yung pinuntahan. Makalipas ang halos 30 minuto ay nakabalik din kami agad. Kaagad tiningnan ni Aling Iska si ate at nagpahandaan ng mga kinakailangan niya sa pagpapaanak. Ginawa ni Aling Iska ang kanyang nalalaman sa pagpapaanak. Ngunit tila hirap itong paanakin si ate. Halos 20 minuto na ang lumilipas at sa kabila ng pagsigaw at pag-iri ni ate ay hindi pa din lumalabas yung bata. Nako, mukhang kailangan nating dalhin ang ate mo sa ospital. Suhi ang bata, ang sabi ni Aling Iska. Ang suhi ay kung saan ang paa daw po ang nauuna kaysa sa ulo ng bata. Sumuko na si Aling Iska sa pagpapaanak kay ate. Kaya sa puntong yun ay taranta kami na maidala si ate sa ospital kaagad-agad. Inihanda namin ang balsahan dahil yan lamang ang aming pinakamabilis na pambiyahe noong mga panahon na yun. Sa aming lugar ay wala pang kalsada at bihirang-bihira ang sasakyan. Bukod pa dun ay liblib ang aming lugar at sobrang layo nito sa ospital. Kaagad naming isinakay si ate upang maidala sa pagamutan. 3 kami ang nagdala kay ate sa ospital gamit ang balsahan. Gabi na nung kami makalis. At ilang oras din ang inabot namin sa biyahe. Hinang-hina na si ate nun. Halos hindi na makausap. Ako naman ay tarantang-taranta na. Pilit ko itong kinakausap habang bumabiyahe papuntang ospital. At habang sa biyahe, ay nagsabi na si ate na napapagod raw ito at matutulog muna. Kaya ang ginawa ko ay sinampal-sampal ko si ate para magising. Hindi man ako maalam sa mga bagay na pang medikal, pero alam ko na bawal matulog ang mga nasa ganong sitwasyon. Halos maging tisay ang pisngi ni ate kakasampal ko para lamang magising ito. At ginagawa ko yun hanggang sa makarating kami ng ospital.
Kaagad na din sa emergency room si ate dahil talagang lupaypay na ito. Kaya alala kami kay ate. Makalipas ang 1 oras mahigit ay lumabas yung doktor at sinabing nailuwal na yung bata. Kaya laking pasalamat namin. Yun nga lamang ay pagkalabas ng bata ay wala na itong buhay. Pero buti na lamang daw at naagapan si ate. Ligtas na si ate. Kaya kahit papano ay laking pasalamat pa rin namin. Pero dahil sa nangyari ay hindi mapigilan ni ate ang tumangis ng todo-todo. Pero dahil mahina pa ang katawan ni ate, kinakailangan niya pang manatili muna sa ospital para magbawi ng lakas. Kaya yung iba naming kapatid ang magbabantay muna kay ate. Ako naman ay pinakuha na sa amin yung baby ni ate na wala ng buhay. At ililibing na namin kaagad. Ang ginawa ko ay ibinalot ko sa dala naming lampin ang bata at ginawan ko ng paraan para maisabit ko sa aking leg na parang sa duyan para mabitbit ko siya ng maayos. Malalim na ang gabi nung lumabas ako ng ospital. Pabalik na ako sa balsahan. Ang lugar na yun ay medyo ilang at walang nakatira. Halos malalaking puno rin ang naroroon at mga nagtataasang talahiban. Ngunit naroroon kasi ang daanan. Buti na lamang at maliwanag ang buwan. Habang naglalakad ay may nakita akong isang tao. Kaya kahit papano natuwa ako dahil pwede kong maging kasama sa paglalakad. Ngunit napansin kong nasa gitna ito ng kalsada. Nakatayo lamang ito dun at walang saplot. At ang napansin ko pa ay ang balat nito. Ang balat nito ay parang kumikintab na parang pinahiran ng langis. Lalo pat naaaninagan ito ng sinag ng buwan. Ngunit pinaliwala ko lamang ito at nagpatuloy lamang sa paglalakad. Yung tao sa gitna ng kalsada ay naglakad din, patungo naman sa akin. Habang papalapit ako, pakiramdam ko isasalubungin ako ng lalaki. Kaya nung ilang hakbang na lamang ay nasa harapan ko na siya, ay napahinto na ako. Pagkahinto ko ay huminto rin yung lalaki. Kaya medyo nag-alangan ako at kaagad kong inakap ang baby na nakasukbit sa aking leeg. Biglang nagtanong yung lalaki, Brad, ano yung bit-bit mo na yan? Ang bango-bango Pwede bang akin na lang? Pagkadinig ko nun, napaisip agad ako. Kaya hindi muna ako sumagot. Muli ay nagtanong ang lalaki, Brad, ano yung dala-dala mo? Baka pwedeng patingin. Tanong pa ulit nito. Wala to. Huwag mong pansinin to. Sagot ko naman. Biglang nagalit yung lalaki at biglang nanlisik ang mga tingin nito. At hinarangan nito ang aking dadaanan. Higit na mas mataas ito kumpara sa akin. Kaya dun ko palang naisip na iba ito. Hindi ito ordinaryong tao. At dun ko palang din naisip na sana ay nagpasama ako. Wala pa man din akong bit-bit na kahit ano, maliban sa batang daladala ko. Kaya ang ginawa ko ay sinubukan kong kausapin yung lalaki. Brad, medyo
Nagugutom na kasi ko eh. At malayo-layo pa yung uuwian ko. Baka pwedeng padahanin mo na ako. Sabi ko, ngunit ipinuwesto ko na yung batang dala ko sa aking likuran upang protektahan ito. Dahil sa isip-isip ko ay hindi ko ibibigay yung bata kahit anong mangyari. Patayan akong patayan. Nang bigla akong dumugi ng nilalang na yun. Ang liksi ng kilos nito. Bigla itong tumalon mula sa kinatatayuan niya at dinumog ako. Maaaring mas mataas siya, ngunit hindi ako papatalo. Kaya nagpambuno kami. Ngunit pagkahawa ko sa kanya ay halos hindi ko ito mahawakan dahil sobrang dulas nito. Kada hawa ko ay dumudulas ang aking mga kamay. Kaya pinilit ko na lamang makipagpambuno sa kanya gamit ang aking balikat. Nagpambuno kami hanggang sa nagpagulong-gulong sa kalsada. Makailang beses na nadaganan yung bata, ngunit buong tiyaga ko pa rin yung pinoprotektahan dahil alam ko na yun ang kanyang pinupuntirya. Ngunit sadyang malakas ang nilalang na yun. At natagpuan ko na lamang ang sarili ko na nakakubabaw sa akin ang nilalang na yun. At dun ko pa lamang napagtanto na nagtataglay ito ng mahahaba at matatalas na kuko. Iniumang nito ang kanyang kamay at kitang-kita ko ang mahabang kuko nito. At akmang iunday sa akin. Kaya bigla akong nagkakakawag. At muli ay nagpagulong-gulong kami at nagpambuno. At dahil na rin sa putik na nahawakan ko, eh kahit papano ay nakahawakan ko ng mga kamay nito upang maiwasan ng malalakas na pag-atake ng mga kuko nito. Subalit panay sugat na ang inabot ko. Panay kalmot na ako sa katawan. Panay sugat na din ang inabot ko sa aking mga bisig at braso. Pilit ko pa din itong pinipigilan. Ang tagal na namin nagpapambuno. Parang hindi ito napapagod. Samantalang ako ay kinakapos na ng hininga sa sobrang pagod. Hingal kabayo na ako. Kaya naisipan ko nang humingi ng tulong. Nagsisigaw na ako habang nagdudumog kami. Humihingi ako ng saklolo. Nagbabaka sakaling may makarinig sa akin kahit alam kong walang nakatira doon sa bandang iyon. Habang nagsisisigaw ako, ay biglang tumawa ang nilalang na yun. At ang tawa niya ay parang nakaririmarim. Kasabay naman nun ay ang mabahong amoy na nagmumula sa bibig nito. Tumatawa ito ng tumatawa at biglang nagsalita. Hindi mo ako kaya. Ibigay mo na lang sa akin yan. Kasi masarap yung dala-dala mo. At dahil sa sobrang pagod at sa tindi ng lakas ng nilalang na yun, eh kahit anong akap ko sa bata, eh nabitawan ko na. Hindi ko na siya kayang protektahan. Nang biglang may dumaan na dalawang tao na parang nagkikwentuhan at nagtatawanan pa. Kapag kadinig ko, ay bigla akong nagsisisigaw. Humingi agad ako ng saklolo. Tulungan niyo ako! Pare! Mga brad! Tulong! Pagkasigaw ko nun, ay biglang nawala ang nilalang na nakakubabaw sa akin. Laking pasalamat ko sa dalawang lalaki na yun. Nakaagad naman akong tinulungan. At nalaman ko din na kabarangay ko pala ang mga lalaking yun. Pero pagod na pagod talaga ako. Buti na lang at inalalayan nila ako hanggang sa maihatid ako sa amin.
Buti na lamang talaga. At sa kabila ng pangyayaring yun, ay nakaligtas ako sa bingit ng kamatayan. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pa sa salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss John Vergara Jr. Boss, shout out po. Maraming salamat po. Shout out din po kay Ma'am Imelda Pascua. Ma'am, shout out po. Nais ko rin pong batiin ng happy birthday ang anak po ni Boss Bobby Gonzales na si Ken Angelo Gonzales. Happy birthday! More birthdays to come. More blessings and good health. Pasensya na at ngayon ko lang nabati. Happy birthday sa'yo, Ken Angelo Gonzales. And also belated happy birthday po sa anak po ni Ma'am Christy Harm na si Janina Harm. Happy birthday! More birthdays to come. More blessings and good health. Shout out po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Joshua Oyao from Lapu-Lapu City, Cebu. Shout out po sa iyo, boss. Happy birthday din po kay Boss Marlon Paro. Boss, more birthdays to come. More blessings and good health. Shout out po sa inyo, Boss Marlon. Shoutout din po kay Boss Val Dayot at sa family po ni Boss Val Dayot dyan po sa may Kalinog, Iloilo. Shoutout po sa inyo. Si Ma'am Helen Casamayor, ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shout out po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shout out po sa inyo, ma'am. Shout out din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Nais ko lamang po i-shout out. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po.
Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa milk tea, shoutout sa'yo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez, shoutout po ma'am sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna, pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.